Hi guys, Joseph Lagman aka Kemanggi Vlog and welcome sa YouTube channel ko. So for today's vlog, nandito tayo sa Payatas, Quezon City, Area B. And Area B, Payatas, Quezon City. For today's vlog, meron na naman tayong interviewin na entrepreneur. And ang kanyang negosyo ay Siomai House. Siomai House ba? Siomai with rice, Java rice, sago, gulaman. Tatlo nga sila nagbebenta rito at malakas ang kanilang negosyo. For today's vlog, interviewin natin sila kung paano sila nag-umpisa at paano nila natutunan o ano ang naging motivation para sa pagpasok nila sa ganitong negosyo. Tara po at interviewin natin sila. Po, nakikita natin, yung daming yung parokyano, napakagaganda at matitipuno. Ayan. Si Sir, ayan yung kanya actual, ano? Ang ganyan paninda ay siomai. Ayan, siomai mismo. Tapos, order kayo with Java rice. Ayan, meron silang sago gulaman. Yes, sir, sir, mari sa pakilala, sir. Ako si Rex Regalario. Rex Regalario. Rex Regalario. Rex Regalario, sir. Negosyo niyo, sir, ng siomai with rice, sir. Kailan nag-start? Yung siomai with rice, nagsimula kami ng July, itong taon na to lang. July? Tapos yung siomai, nag-start kami 2021. Sir, kung sakali ito yung unang negosyo nyo or paano, sir? Marami na kami sinubukan negosyo. Unang negosyo ko, sisig. Sisig? Malakas din yun, kaso ang problema ko, bumibigay yung katawan ko sa pagod. Pagod? Tapos, nag-try din ako ng fishball, quick, kikiam. Yan, marami din akong malakas din yun. Malakas din. Kaso ang problema, naisip ko, sobrang pagod kasi simula pa lang, luto ka ng luto hanggang maubos yung paninda mo. Hanggang sa napag-aralan ko tong siomai, tapos siomai rice. Yung siomai, mas madaling gawin, mas madaling trabaho kasi i-steam mo lang, tapos serve ka lang ng serve sa customer. Tapos hindi ka masyadong pagod at malaki din ang kita. Busog na busog sila, sir, at mamo. Siomai rice yan, Yes! Ay, Manggi, sir, mamaya tingnan nyo na lang bukas, i-load ko lang mamaya. Kaya ano masasabi nyo? Ay, Manggi Vlog, sir. Ay, Manggi Vlog. Ayan mga parokyano ni sir. At ito po yung ko. Ito yung pinagmamalaki namin na Java rice, sariling timpla namin to. Sariling formula, sir. Masarap po yan. At saka po itong chili garlic. Yan din po ang pinakamasarap na chili garlic dito sa amin. Yan po ang binabalik-balikan sa amin. Ayan po. Sarili pong luto yan. Hindi namin tinipid sa timpla. Sir, ganito. May trabaho rin po ba kayo dati? Opo, dati pa akong security guard. Officer ako sa isang company. Okay. Tapos, ilang taon, sir? umabot din ng 12 years akong naging security guard. Tapos, ano ba? Tata. Sa inyo po. Tapos, kain lang po dito. sa tagal ng aking trabaho na yon, wala naman akong naipon. Walang naipon. Kaya naisip ko na magnegosyo na lang. Kasi sa trabaho, ang nangyayari sa akin, paikot-ikot lang, sahod, bayad, utang, sahod, bayad, utang, ganun lang. Hanggang sa dito, kumikita ko dito. Saka malaki na kinikita ko dito. Sir, kung gano'n, sir, nung nag-start kayo dito sa siomai rice, magkano yung starting nyo? Ano sa kanya? Sada nga. 6 pieces. Sa plate. Sige po. Nag-start ako dito, ang puhunan ko lang, nasa 3,000 lang puhunan ko. At nagsimula lang ako sa 5 kilo na siomai. Opo. Ang nabebenta ko sa isang araw. Ngayon, nabenta na yung cart ko ng 40 kilo kada araw. Kada araw? Tapos, yung kanin, nagsimula ako ng 2 kilo lang araw-araw. Tapos ngayon, naubos na ako ng 20 kilo na kanin sa isang araw. Isang kalahating ka ba na yun, sir? Kulang-kulang kalahating ka pa na po. Minsan bitin pa. Paano yung sir sa kanin? Lumaki ito, gagawin nyo ng restaurant. Sana, palang araw. Sir, hindi nyo makasamayin. Yung una, magkano kinikita nyo noon? Kinikita ko noon, pinakamataas na, nasa 500 lang. Starting. Siomai rice kaya? Tapos, ngayon, baka hindi kayo maniwala, nakita na ako ng 7 hanggang 8,000 dito sa isang araw. Kita na yun, hindi
hindi yon benta, kita na yun. Totoo yun. Magkano ito? Alam mo, sir, may interview palamig ako kayo. bananak. Yung 3,000 a day. Sa lahating araw lang. Oo. Ilang oras? Dito kami, nagsisimula ko kami alas 4 dito ng hapon hanggang 11 ng gabi. 11 to 12. Basta hindi kami nauwi na hanggat hindi ubos yung aming paninda. Kaya, Sir, pasensya na, ulitin nila ba? sige. Ay, Sir, yung sa lalagay ko ba? pagninegosyo nyo, sir, ano yung mga papayo nyo sa mga nagbabalak na pumasok sa Saan? ganitong pagninegosyo? Kailangan bago mo pasukin ng gantong negosyo, Kita na tiyaga lang ang puhunan dito ngayong pag-aaralan muna. Oo. Pag-aaralan muna, ang halimbawa, yung pagtitimpla ng sauce, yung kung saan mo pwedeng pwesto na matao. Ay, strategic, sir. Oo. Kasi hindi man pwede na porque makita mo na malakas, gagayahin mo lang. Hindi mo alam kung paano mo patakbuhin. Kaya maraming negosyo na nalulugi kasi hindi nila pinag-aaralan yung pinapasok nila na negosyo. Yung pag nakita lang nila na malakas yung ganong negosyo, gagayahin na nila. Eh hindi naman pala nila alam kung paano patakbuhin, kung paano kagaya ng mga sauce, kung paano gawin. Kaya ang payo ko sa kanila, pag-aralan muna bago pasukin ang gantong negosyo. Sir, tapos yung pag-umpisa nyo ng negosyo, mataas ba agad yung kapital? o Ay hindi po. Ang pinakamataas ko lang na kapital dati dito nasa 3,000. 2,000. Tsaga lang kasi sa umpisa mahina. Ako dito dati 2 kilo, 5 kilo lang isang araw ang benta ko. Pag mahina ang loob mo, susuko ka talaga. Kailangan magtsatsaga ka hanggang sa makilala ng tao. Kasi pag sumuko ka agad, Hindi, kay tatay yan. pag sumuko ka agad, talo ka. Sir, dun sa 3,000 na puhunan nyo, ngayon magkano na yung puhunan nyo per day? Per day po, ano po, nasa 10,000 na po puhunan ko. Una. Oo. Tapos ang kinikita na, 8,000 na yun, pinakamalinis na. linis na. Sir, Tanggal na lahat ng gastos. Everyday po. Walang ano yun, walang puknad na lunes lang malakas. Wala po, everyday po yun. Sabado din linggo sa weekend. Pag Sabado Linggo mas malakas. Pag hindi ako nagdagdag, pag yung 40 kilo pa rin, mas maaga ako nakakauwi. Oo. Pero pag yung nagdagdag ako, yun, hanggang 11 to 12 pa rin. Bali ngayon, pag nagtitinda kayo, nagninegosyo, alas 4 Salamat po. hanggang Ang pinakasagad namin, alas 12. alas 12. Sagad na yun. Paano pagka umulan, malakas pa din talaga. Pag umulan po, yun, medyo inabot kami na alas 12 pag umaulan talaga. Pero dinadayo pa rin. Dinadayo pa rin ako. Sir, if ever, no, kung sakali na gano'n, ano yung mga napundar nyo na sa pagninegosyo nyo? Sa nakapundar ako ng sasakyan sa pagninegosyo. Tapos yung lahat ng pangailangan ng pamilya ko na susuportahan ko. Sir, kung sakali, tatlo kayo nakita ko nila, pamilya ba? Or pamilya lang, isang pamilya lang? Magkakapatid ho kami. Nagtutulungan. Tutulungan, maganda. Kasi pag hindi kaya mag-isa lang dito pag maraming tao. Maraming tao. Sir, yung Java Rice, kayo na yung nagtitinda nyo? Yan. Sariling timpla ho namin yan. Saka magandang bigas ho ang aming ginagamit dyan. Kaya hindi lasang NFA. Magandang klaseng bigas. Magandang klase. Sir, ito sa go, kayo na yung mauubos na, tinitimpla ulit. Yan, tinitimplahan na namin, nire-refillan lang namin yan. Nire-refill na, may nakatimpla na. Hindi ho, yan tubig, tapos tinitimpla lang namin powder. Yan, binibili lang namin yung ginagamit namin na gulaman. Sir, naka-ano pa siya, Mamaya pakita natin, naka-YouTube live pa rin siya, doble kita. Pag nilalagyan na sir, very strategic talagang sentro. Ayan, sir. Sentro siya, malakbang, may ilaw pa. Maraming ilaw yan. Talaga naman, ayan. Si Madam, yan. Pag gabi yan, maraming ilaw ang ginawa ko dyan para maliwanag na maliwanag. Kitang-kita kahit malayo. Sir, doon sa yung sa pagninegosyo, sir, puhunan nyo na mismo, nanghiram lang kayo, o paano? Ano? Nanghiram lang kayo ng puhunan? Hindi ho. Sarili ko talaga kasi iniwasan ko talaga na yung umpisang negosyo mo, utang kasi hindi ka rin basta-basta makakaahon, babayad ka at babayad. Mahirap mahirap. Kaya kahit 3,000 pilit kong pinalago.
Yan. Eh sir, yung sa kita nyo sir, yung sobra-sobra yung kita, savings nyo, nagbabangko kayo or paano? Nagbabangko ako. Tapos siyempre may mga plano akong bilhin. Kaya niipon ko. Ipon, Oo, lakas, oo. lakas, isipin mo. Hindi ko mawari, ang lakas eh. Kasi no, that's 8,000 per day, Ah. diba? Oh, kita na yun. Yung mga hindi naniniwala, Oo. pwede kayong bumisita sa aking YouTube channel, Oo, Mr. Click YouTube TV. channel, Rila Oh, Orlandel. merong Tingnan natin, yung meron ako YouTube naka-live channel doon. niya. Oh. Lagi siya naka-live, Sige. ito yung kanyang YouTube channel, Mr. Click TV. Ah. Ito yung kanyang pwesto, yung pabuhay. Yes, sir. Oops. Again, yung motorsiklo. Ayan, sir. Ever last word natin sa ating mga gustong magnegosyo ng ganitong pagninegosyo. Ano yung mapapayo nyo sa kanila, sir? Yung mga gusto magnegosyo ng kagaya nito na show my business, basta sa umpisa, tiyaga at pag-aralan ang papasukin na negosyo. Ang unang-unang pwesto, ang unang hanapin nyo. Tapos sunod, pag-aaralan nyo yung kung paano yung mga timpla. Pag nagawa nyo na yon, saka nyo umpisahan yung negosyo. Okay. Para magkiklik. Yun. Sir, ano, paano nag-a-adjust habang tinutuloy niyo yung negosyo, pinag-aaralan nyo pa rin? Oo, saka kaya nakuha ko rin yung mga perfect na timpla ng mga sauce ko. Kumukuha din ako ng yung mga suggestion ng mga customer. Di ba merong mga nagsasabi mas masarap yung gantong lasa. Kaya nakuha ko rin yung kompleto, yung tamang lasa talaga ng ano. Siya meron siya? Dalawa. Tamang lasa ng aking mga sauce. Sir, sa pakikisalamuha sa customer, sir? Yung pakikisalamuha sa customer, dapat magalang. Lagi ka magalang, mabait sa customer, hindi ka suplado. Para babalik-balik sa iyo yung mga customer. Kasi pag yung suplado ka tapos mukhang dugyot, di ba? Meron ganun ba yung madumi ang pangatawan. Meron kasi nakikita ko na nagtitinda na para basta na lang. Yung mukhang madumi. Kaya dapat malinis lagi tayo lalo na't pagkain ng ating tinitinda. Para babalik-balikan tayo ng customer. Sige po, sir. Thank you very much. Maraming salamat sa inyong pagpapa-unlock sa aking interview. Salamat. Thank you po. God bless, sir. God bless. Hi guys, hanggang sa muli po. Ito po si Kayong G-Vlog. Tapos nilong Paalam, sir. Mr. Click TV. Mr. Click TV. Follow niya. Salamat. Naka YouTube din. Sige po. God bless. Salamat. 2.20.